Dito muna tayo sa gitna ng matinding bakbakan sa Monster Myriad Forest sa Ilaw Mountains. Matapos ang mahabang asaran, tuluyan ang nagpang-abot ang dalawang halimaw. Sa isang iglap na hindi kayang sabayan ng mata ng ordinaryong mandirigma, isang nakatutulig na tunog ng laman sa laman ang yumanig sa buong kagubatan. Sabay na tumama ang mga kamao. Isang malupit na suntok ang pormal na tumama sa mukha ni Heavenly Tiger, ngunit sa parehong pagkakataon, ang ating bida na si Sorayang ay pormal na nakatanggap din ng isang dambuhalang tama sa kanyang mukha. Walang gustong umurong, walang gustong magpatalo, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Nagpakawala ang dalawa ng isang sunod-sunod na ulan ng mga suntok na tila bakidlat sa bilis. Ngunit sa huling buwelo, isang napakalakas na suntok mula kay Heavenly Tiger ang pormal na nagtulak sa ating bida. Bagaman nagawang salagin ni Sorayang ang huling atake, literal na tumalsik pa rin ang kanyang katawan ng ilang hakbang palayo dahil sa tindi ng impact. Pasigaw na wika ng Heavenly Tiger, ibigay mo sa akin ang aking mga disipulo. Sumagot ang ating bida habang inaayos ang kanyang tindig, gagawin mo ba yun kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Nagbanta ang Heavenly Tiger, kung hindi mo gagawin, ang buong Beast Palace ay tutugisin ka. Magsisimula na yun ngayon, isang dambuhalang banta mula sa pinuno ng palasyo. Ngunit ang tigre ng cult ay nanatiling kalmado habang dahan-daang pinapatunog ang kanyang mga buto. Ang ating bida na si Sorayang ay pormal nang naglabas ng kanyang nakamamatay na awtoridad. Hamon ng ating bida, gusto mong magsimula ng gyera? Sige, ayos lang yan. Mula sa sandaling ito, i-activate ng cult ang quasi-war system para sa layunin na burahin ang Beast Palace. Napasigaw ang Heavenly Tiger sa pagkabigla, kalokohan. Ang isang demonic elder ay walang ganyang klaseng awtoridad. Pagyayabang ng ating bida habang unti-unti niyang nilalabas ang kanyang enerhiya, hindi ako isang demonic elder. At dito na pormal na pinakawalan ni Sorayang ang kanyang dambuhalang chi. Isang mapula at napakabigat na enerhiya mula sa kanyang perpektong 9 depths demonic arts ang bumalot sa buong paligid. Sa tindi ng presensya, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay literal na nabitak at nawasak. Wika ng ating bida, ang pangalan ko ay Sorayang. Ako ang disipulo ng Heavenly Demon na si Li Cheonsang, nanlaki ang mata ng Heavenly Tiger sa gulat. Dagdag pa ng ating bida, at ang ikatlong Young Lord ng Divine Cult. Literal na napatulala ang lahat ng mga sundalo ng Beast Palace. Maging si Heavenly Tiger ay napaatras sa tindi ng rebelasyon. Ngunit bago pa sila makabawi sa gulat, isang dambuhalang yanig ang muling naramdaman mula sa kabilang bahagi ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay tila ba dambuhalang kulog na papalapit. Napatulala si Yagwek at sinabi, mayroong papalapit. Napakarami nila, mga hayop, maghanda para sa labanan. Maging ang Heavenly Tiger hindi makapaniwala, ano ang impyernong ito? Pinuri ng ating bida ang kanyang alaga. Wika ni Sorayang, Goldie is the best. Mukhang natipon na niya ang lahat ng mga hayop na naninirahan sa Ilaw Mountain. Isang nakakangilabot na eksena. Ang ating maalamat na fox na si Goldie, na tinatawag ding Jackal ng Demon Lord, ay pormal nang nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan bilang hari ng kagubatan. Ang paparating ay libu-libong mababangis na hayop na handang lamapas sa sinumang kaaway ng ating bida. Ang hangin ay pormal nang naging kasing bigat ng tingga. Hindi na ito simpleng negosasyon, ito ay isa ng ganap na gyera para sa dominasyon ng Ilaw Mountains. Wika ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, isang harapan na ito laban sa demonic cult. Hindi ko na dapat tinitipid ang aking mga puwersa. Itinaas ni Heavenly Tiger ang kanyang kamay patungo sa langit at nagpakawala ng isang dambuhalang chi bomb na nagsilbing signal flare. Isang nakatutulig na pagsabog ang bumasag sa ulap, na nagbigay ng hudyat sa kanyang mga nakatagong hukbo sa paligid ng kabundukan. Sumigaw ang mga tauhan, yan ang hudyat para sumama tayo sa Palace Master. Doon ang Monster Myriad Forest. Kilos na, lahat. Makakarating tayo sa Palace Master sa lalong madaling panahon. Tumakbo ng mabilis hanggat kaya nyo. Literal na nayanig ang lupa sa tindi ng marcha ng dambuhalang hukbo ng Southern Savage Beast Palace. Libu-libong mandirigma ang pormal na lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan upang sugpuin ang grupo ng ating bida. Ngunit si Sorayang, nanatili lang siyang nakangiti ng napakabangis sa itaas ng kanyang pwesto. Pagyayabang ni Sorayang, alam ko na may itinatago ka pa. Siguro ay natatakot ka.
"Ano na, Sir Kitty Cat?" At sa isang iglap, nagsimula na ang pinakamadugong tagpo. Ang libu-libong mababangis na hayop na tinipon ni Goldie at ang natitirang hukbo ng Beast Palace ay pormal ng nagbanggaan. Isang nakatutulig na ingay ng mga hiyawan at ungal ang bumalot sa buong Monster Myriad Forest. Sigaw ng Heavenly Tiger habang tinatawag ang kanyang alaga, Tiger King. Sa isang dambuhalang utos, sumugod ang maalamat na Tiger King. Gamit ang kanyang dambuhalang mga kuko, literal na nilapa at pinagpira-piraso ng puting tigre ang mga mababangis na hayop sa kanyang harapan. Napaatras sa takot ang ibang mga hayop nang ilabas ng Tiger King ang kanyang nakalulunod na chi upang takutin ang sinumang haharang. Wika ng ating bida sa kanyang isip, napakabagsik ng tigreng yan. Ibang klase ang nakakalunod niyang aura kumpara kay Goldie. Nagawa niyang takutin ang mga hayop sa pamamagitan lang ng isang ungal. Ngunit hindi magpapatalo ang ating paboritong fox. Gamit ang kanyang maalamat na abilidad, muling minanipula ng dambuhalang Golden Fox ang mga hayop sa paligid. Sa isang pikit mata, ang mga hayop ay pormal na naging mabangis, nawala ang kanilang takot at naging mga ulol na nilalang na handang pumatay. Sumama na rin si Goldie sa labanan at pinamunuan ang pag-ubos sa mga tropa ng Beast Palace. Wika ng ating bida, "Ha? Sinasabi mo ba na hindi ko dapat kayo pagkumparahin? Ang cute." Wika ng Heavenly Tiger ng may kumpiyansa. "Talaga bang iniisip mo na mananalo ka sa amin gamit lang ang kawan ng mga hayop?" Sa isang matinding galaw, tumalon si Heavenly Tiger sa mismong gitna ng kawan ng mga hayop upang direktang harapin ang mga ito. Isang labanang yayanig sa buong kasaysayan ng Yunnan ang nagsisimula. Nabigla si Sorayang sa pag-alis ng Heavenly Tiger. Ang Palace Master ng Beast Palace ay nagpakita ng kanyang pinakamalupit na lakas. Hindi na siya makikipaglaro sa mga nilalang na tinipon ni Goldie. Ang tigre ng Yunnan ay handa ng burahin ang lahat ng haarang sa kanyang landas. Sigaw ng Heavenly Tiger habang hinahanda ang kanyang malupit na atake, "Wala silang kwenta sa akin." Sigaw ni Sorayang habang tinatansya ang mangyayari, "Ikaw na hangal. Sinusubukan mo bang pasabugin ang buong rehiyong ito?" Sa mismong sandaling lumapag si Heavenly Tiger sa lupa, ginamit niya ang kanyang dalawang kamao para bayuhin at suntukin ang sahig. Isang dambuhalang impact ang nalikha na tila ba isang pagsabog ng bulkan. Ang lupa ay literal na nayanig at nawasak, na naging sanhi para ang mga mababangis na hayop sa kanyang paligid ay nagkapira-piraso at mamatay. Isang nakakangilabot na pagpapakita ng internal power. Habang ang kaguluhan ay nagaganap sa Monster Myriad Forest, lumipat ang eksena sa isang malayong bundok kung saan ang mga backup troops ng Beast Palace ay mabilis na nagmamarcha. Ang bawat hakbang nila ay puno ng urhensya para saklahan ang kanilang pinuno. Sumigaw ang isa sa hukbo, tumakbo ng mas mabilis. "Kailangan nating marating ang Palace Master sa loob ng kalahating oras." Sa gitna ng pagmamadali, isang boses ang umalingaw sa gubat, "Hinto." Nagulat at napahinto ang hukbo ng Beast Palace. Dito na nagpakita ang astig nating squad leader. Ngunit bago pa man sila makalampas, isang pamilyar na grupo ng mga demonyo ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Pinamumunuan ito ng ating nag-iisang berserk demon na si Yu Hungrion. Hawak ang kanyang dambuhalang espada, pormal niyang hinarang ang daan ng mga hukbo ng Beast Palace. Wika ni Yu Hungrion, "Tumigil kayo riyan, kayong mga hayop. Talagang kailangan pa akong utusan ng Young Master na pumunta sa nakakairitang mainit na lugar na ito." Dahan-daang naglakad si Yu Hungrion patungo sa mga tropa ng Beast Palace habang pasan ang kanyang dambuhalang espada. Ang kanyang aura ay nanlilisik sa tindi ng pagkadismaya. Reklamo pa ni Yu Hungrion, "Makinig kayo. Kararating lang namin dito matapos tapusin ang dalawang magkasunod na misyon. Napakasama ng mood ko sa kasalukuyan." Sumagot ang isa sa mga hukbo, "Ano ang impyernong ito? Ang lakas ng loob mong pigilan kami? Gusto mo na bang mamatay?" Reklamo ni Yu Hungrion sa kanyang isip, "Marami sila kaysa sa inaasahan ko." Ang Berserk Demon Squad ay kayang tiisin ang lahat ng uri ng sakit, pero ang laban na ito ay hindi magiging madali. Isang dambuhalang tensyon, ngunit sa gitna ng pag-aalinlangan ni Hungrion, isang misteryosong lalaki ang biglang lumitaw sa mas mataas na bahagi ng lupa sa kanyang tabi. Isang presensya na yayanig sa balanse ng kapangyarihan sa Yunnan. Wika ng estrangherong matanda, "Napakadaldal mo pa rin." Nagulat si Yu Hungrion at napalingon sa nagsasalita. Magalang na tanong ni Yu Hungrion, "Ha?
Demon General, anong nagdala sa'yo rito? Literal na napatigil ang lahat. Ang lalaking nasa harap nila ay walang iba kundi ang isa sa mga haligi ng lakas ng cult. Kilalanin ng Heavenly Demon Dive Cult General Unit 108 Dian General, Rank 4th Jiang Chu. Sumagot si Jiang Chu, yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Dagdag pa ng General, tinawag ako rito ng ikatlong Young Lord. Mukhang narito ka rin para sa parehong dahilan. Isang napakalupit na revelasyon. Hindi lang pala si Hungrion ang ipinadala ng ating bida na si Sorayang para linisin ang mga pusang gala sa paligid. Ang ikaapat na ranggo ng mga Demon General ay pormal na ring pumasok sa laro. Sa pagsasama ng Berserk Demon at ni Jiang Chu, ang mga tropa ng Beast Palace ay nahaharap na ngayon sa isang dambuhalang pader ng kamatayan. Sa harap ng dambuhalang hukbo ng Beast Palace, ang ating Berserk Demon na si Yu Hungrion ay pormal nang nagpakita ng kanyang bagsik matapos makita ang presensya ng ikaapat na Demon General na si Jiang Chu. Bagaman masama ang kanyang mood, alam niya na ang pagsasanib puwersa nila ay sapat na para burahin ang anumang haharang sa kanilang misyon. Kampantang wika ni Yu Hungrion, kung ganun, ang isang katulad mo na nasa ganyang level ay tiyak na malaking tulong sa amin. Tunay nga. Sige, gawin na natin ito. Walang pag-aalinlangang sumugod si Yu Hungrion sa gitna ng mga kaaway. Bitbit ang kanyang dambuhalang espada, mabilis siyang nagsimulang pumaslang ng mga tropa ng Beast Palace nang walang kahit anong awa. Ang bawat hampas niya ay nag-iiwan ng dambuhalang pinsala sa paligid. Banta ni Yu Hungrion sa mga taga-Beast Palace, patay kayong lahat. Samantala, mabilis na lumipat ang eksena sa mismong Monster Myriad Forest. Isang dambuhalang tanawin ng kamatayan ang bumungad sa lahat. Ang mga bangkay ng mga mababangis na hayop at mga tropa ng Beast Palace ay literal na nagkalat sa lupa. Sa itaas ng mataas na bahagi ng lupa, nakatayo ang ating paboritong fox na si Goldie habang pinagmamasdan ang kanyang tagumpay. Ngunit nasaan ang ating bida? Sa isang nakakangilabot na posisyon, kasalukuyang nakakapit at nakabitin si Sorayang sa gilid ng bundok. Gamit ang kanyang isang kamay, hawak-hawak niya ang walang malay na si Yosan Green habang pinagmamasdan ang dambuhalang bakas na iniwan ng atake ni Heavenly Tiger sa ibaba. Wika ng ating bida, muntik na yun ah. Ang baliw na bastardong yan. Pinatay niya pati ang sarili niyang mga tauhan, literal na napatigil ang ating bida sa tindi ng kalupitan ng Palace Master. Sa gitna ng mga bangkay, nakatayo si Heavenly Tiger na parang isang demonyo na nagmula sa impyerno. Sa kabila ng dambuhalang pinsala na ginawa niya sa paligid, ang tigre ng Demon Cult ay nakaramdam pa rin ng bahagyang paghanga sa kapangyarihan ng matanda. Wika ng ating bida matapos makaakyat sa tuktok ng bundok, pero sa tingin ko ay isa talaga siyang Palace Master. Tunay ngang nakakamangha ito. Dagdag pa ng ating bida habang mabilis na tumatakbo, ilalagay ko muna ang prinsesa sa isang ligtas na lugar. Sa kabilang banda, ramdam ni Heavenly Tiger ang pagkaubos ng kanyang lakas. Ang dambuhalang chi impact na ginawa niya kanina ay kumuha ng malaking bahagi ng kanyang inner energy, ngunit ang kanyang determinasyon bilang isang pinuno ng kanyang mga disipulo ay hindi pa rin natitibag. Wika ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, naubos ko ang malaking bahagi ng aking inner energy para sa atakeng yun. Pero ang aking mga disipulo ay nasa itaas pa rin. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang iba, kailangan kong iligtas si Guiyang. Ano man ang mangyari. Bangon, isang nakatutulig na determinasyon, mabilis na inakyat ni Heavenly Tiger ang bundok upang habulin ang ating bida. Sa isang dambuhalang lundag, nakarating siya sa tuktok at pormal na umatake kay Sorayang nang may nanlilisik na mga mata. Sigaw ng Heavenly Tiger habang tinataas ang kanyang dalawang kamay, mamatay ka. Sigaw ng ating bida, Seven Knights Blade. Dito na ginamit ng ating bida ang kanyang blade manipulation. Sa isang pikit mata, ang kanyang espada ay pormal na gumalaw patungo sa kanya. Sinalo ito ni Sorayang at marahas na inihampas pababa upang harangin ang bagsik ng Palace Master. Wika ng ating bida sa kanyang isip, Wild King Claw. Isang napakalupit na tapatan. Agad na nagdepensa si Heavenly Tiger upang salagin ang sunod-sunod na atake, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang laro ng Demon King. Napaungol sa sakit ang Heavenly Tiger at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Habang abala sa pagdedepensa si Heavenly Tiger, isang mabilis at tumpak na pagbabago ang ginawa ni Sorayang.
Inilipat niya ang kanyang espada sa kabilang kamay at ginamit ang kanyang kamao para pakawalan ng isang dambuhalang sining na yayanig sa kalamnan ng Beastmaster Palace. Sigaw ng ating bida, Heavenly Demon Lightning Bolt Fist. Isang nakatutulig na pagsabog ng enerhiya ang tumama sa katawan ng Palace Master. Sa tindi ng impact, literal na tumalsik si Heavenly Tiger ng napakalayo. Ngunit dahil sa kanyang dambuhalang karanasan, nagawa niya pa ring manatiling nakatayo at humawak sa lupa pagkalapag niya. Gayunpaman, napadaing sa sakit ang Beast Palace Master. Ang tigre ng Demon Cult ay pormal nang ibinabaon ang kanyang mga kuko. Sa kabila ng dambuhalang pinsala, ang Demon King ay nananatiling kalmado habang pinupuna ang martial arts ng kanyang kalaban. Pagyayabang ni Sorayang, nasa 3rd Mastery level lang yan, pero hindi na masama. Kailangan mo pang pagsumikapan ang iyong skills, Sir Kitty Cat. Wika ng Heavenly Tiger habang binabaliwala ang pangmamaliit ni Sorayang, ang Palace Master ay narito para iligtas kayong mga disipulo. Hindi ba kayo babangon? Mabilis na sumagot ang ating bida, hindi sila babangon. Kung gusto mo silang makuha, mas mabuting, ha? Gulat na sabi ng ating bida sa kanyang isip habang nakatingin sa mga bihag, paano sila nakakagalaw? Perpekto kung sinelyuhan ng kanilang mga central core pati na ang kanilang acupuncture points. Nakakapagtaka, mayroon akong nakakaligtaan dito. Isang dambuhalang anomalya, habang naguguluhan ng ating bida sa bilis ng pangyayari, ang tapat na si Yaguek ay pormal na ring nakaakyat sa tuktok ng bundok upang saklalahan ang mga bihag. Sigaw ni Yaguek sa kanyang anak, Guiyang. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Heavenly Tiger at mabilis na sumugod para atakihin si Sorayang. Ngunit ang ating bida, gamit ang kanyang perpektong 9 Depths Demonic Arts, ay parang hangin lang na tumalon sa ere upang iwasan ang bagsik ng Palace Master. Malamig na wika ng ating bida, kung napakahalaga sa iyo ng mga disipulo mo, uunahin ko na sila. Habang nasa ere, pormal na binitawan ni Sorayang ang isa sa kanyang pinakamalupit na sining ng espada. Isang dambuhalang serye ng atake na yayanig sa buong Ilaw Mountains. Bitaw ni Sorayang, 9-fold Resilient Calamity Blade Technique, Second Form, Ultimate Endless Path. Sigaw ng Heavenly Tiger sa takot na mawala ang kanyang disipulo, hindi. Isang nakatutulig na pagsabog ang naganap mula sa atake ng ating bida. Napuno ng makapal na usok ang buong paligid. Ngunit nang dahan-daang maglaho ang usok, literal na napatigil ang mundo ni Sorayang sa tindi ng gulat. Pagtataka ng ating bida sa kanyang isip, ano? Ginamit niya ang sarili niyang katawan para protektahan ang kanyang disipulo. Nagtanong si Yaguek, Palace Master. Ayos lang po ba siya? Ngunit sa mismong sandaling yun, isang nakakangilabot at dambuhalang pagbabago ang naganap. Sa tindi ng desperasyon, pormal nang nilabag ni Heavenly Tiger ang lahat ng batas ng kalikasan. Hinawakan niya ang leeg ng kanyang sariling successor at binuka ang kanyang bibig. Literal na dumanak ang kilabot sa gubat. Sinipsip ni Heavenly Tiger ang buong life force o primordial energy ng kanyang successor hanggang sa ang mukha nito ay maging buto na lamang na nakabalot sa balat. Isang nakatutulig na hiyaw ang pinakawalan ng Palace Master habang nakakamit niya ang isang bago at mas dambuhalang lakas na hihigit pa sa imahinasyon ng tao. Ang tigre ay pormal na naging isang tunay na halimaw. Dito muna tayo sa kabilang panig ng masukal at mapanganib na Ilaw Mountains. Habang ang ating bida ay kasalukuyang nakikipagbakbakan kay Sir Miao Miao ng Yunnan, ang ating loyal na bodyguard na si Dongpil at ang successor ng Ice Palace ay pormal nang ang hinahabol ng mga masters ng lason mula sa Sichuan. Sa ilalim ng nagbabagang bilis, ang bawat segundo ay tila ba paghakbang sa pintuan ng impyerno. Sa isang iglap, nagpakawala ng mga nakamamatay na palaso ang patriarch ng Tang Clan patungo sa direksyon ni Dongpil. Sa kabila ng dambuhalang distansya, ang bagsik ng atake ay hindi basta-basta. Ngunit dahil sa bagong pinalakas na kapangyarihan ni Dongpil, pormal niyang sinalag ang mga ito ng may hindi matitinag na bilis. Wika ni Dongpil sa kanyang isip, ibinabato niya ang mga sleeve arrows sa akin mula sa distansyang mahigit 150 meters, pero mas malakas at mas mabilis ang mga ito kumpara sa mga regular na palaso. Siya na kaya ang patriarch ng Tang Clan? Ang kanyang kakayahan ay maihahambing sa isa sa mga pinuno ng 7 families ng Demon Cult. Wika ng estranghero habang nakatitig kay Dongpil, nabalitaan ko na sila ang pinakadeterminado sa buong Zhongyuan.
Talagang hindi sila tumitingin sa kahit saan maliban sa kanilang target. Sumagot si Dongpil habang inihahanda ang kanyang sarili, sigurado akong natukoy nila ang aking demonic energy. Sa gitna ng kanilang pagtakas, isang dambuhalang pagsabog ang pormal na yumanig sa buong kabundukan. Ang impact ay sapat na para magdulot ng takot sa sinumang nakasaksi. Sumagot ang isa sa hukbo ng Tang Clan, Sir. Isang malaking pagsabog ang naganap sa Ilaw Mountain. Wika ni Tang John habang nagpapakawala ng kanyang palaso, huwag niyo yang bigyang pansin. Habulin niyo lang ang bastardong yan mula sa Demon Cult. Wika ng estranghero habang sinasalag ang palaso ng Tang Clan, ang panginginig na yun kanina. Maaari kayang yun ay. Sumagot si Dongpil habang pinagpapawisan sa kaba, oo, nanggaling yun sa kinaroroonan ng Young Master. Nagsimula muling tumakbo ang dalawa patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Wika ng estranghero, sa tingin ko ay kailangan nating magmadali. Habang nagkakagulo sa panig ng Tang Clan, balik muna tayo sa mismong Monster Myriad Forest kung saan ang ating Demon Lord ay pormal nang nakasaksi sa isang karumal-dumal na tagpo. Sa tindi ng desperasyon ni Heavenly Tiger, literal na nilabag niya ang lahat ng batas ng pagiging tao. Pagtatakang tanong ng ating bida sa kanyang isip, ano? Sinipsip niya lang ang chi ng kanyang disipulo. Mayroon din ba ang Beast Palace ng katulad ng essence-absorbing demonic arts? Ginagawa niyang sarili ang chi na yun. Ang aura na nanggagaling sa kanya ay nakakalunod. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyayari, pero kailangan ko na itong tapusin ngayon. Isang nakakangilabot na revelasyon. Ang sining na ito na ginagamit ni Ji Kanghyun noon para maminsala ay pormal na ring ipinapakita ng pinuno ng Beast Palace. Ngunit bago pa makakilos ang ating bida, isang dambuhalang hiyaw ng puot ang bumasag sa katahimikan ng gubat. Galit na sigaw ni Yaguek, Heavenly Tiger, ikaw na bastardo. Nagulat at nagtaka ang ating bida. Dagdag pa ni Yaguek, alisin mo ang iyong mga kamay sa aking anak ngayon din. Literal na dumb anak ang kilabot sa paligid. Si Heavenly Tiger ay pormal na ngang matatapos sa pag-absorb ng life force ng kanyang sariling successor upang makamit ang isang dambuhalang lakas na hihigit pa sa imahinasyon ng tao. Ang tigre ng Yunnan ay opisyal nang lumalapit sa konsepto ng isang tunay na demonyo, at ang Monster Myriad Forest ang magiging saksi sa madugong katapusan ng labanang ito. Sa gitna ng dambuhalang pighati at galit, hindi na nagawang manahimik ni Yaguek matapos masaksihan ang kalupitan ng kanyang pinuno. Sa tindi ng desperasyon ni Heavenly Tiger, literal na nilabag niya ang lahat ng batas ng pagiging tao sa pamamagitan ng pagsipsip sa life force ng sarili niyang mga disipulo. Wika ni Yaguek, bilang Palace Master, paano mo nagawa ito? Pinalaki mo ba ang iyong mga disipulo para lang makumpleto ang sarili mong martial arts? Wika ng Heavenly Tiger habang nakafocus lang sa kanyang ginagawa, umurong ka, Yaguek. Huwag kang makialam. Sigaw ni Yaguek, hindi kita mapapatawad. Sa tindi ng puot, pormal na sumugod si Lightning Hawk Chief para atakihin ang mismong Beast Palace Master. Ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, ang kapangyarihang nakuha ni Heavenly Tiger mula sa pagsipsip ng enerhiya ay dambuhala. Isang kamay lang ang ginamit niya para salagin ang atake, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na literal na nagtalsik kay Yaguek palayo. Sumigaw ng may awtoridad ang Heavenly Tiger sa natitira niyang tauhan, sa mga nabubuhay pa, protektahan niyo ako. Ito ang utos ng Palace Master. Bangon! Isang dambuhalang utos mula sa isang demonyo. Ang mga natitirang tropa ng Beast Palace ay nagsimulang umakyat sa bundok upang kabkubin ang ating bida. Habang ang paligid ay nababalot ng tensyon, si Sorayang ay pormal na namang nakaramdam ng inis sa tindi ng bilang ng mga kaaway. Wika ng ating bida, akala ko napatay na niya silang lahat. Marami pa palang natitira. Sabi pa ng ating bida sa kanyang isip, wala nang masyadong oras bago makarating dito si Dongpil kasama ang Tang Clan. Kailangan ko nang ayusin ang sitwasyong ito bago pa sila makarating. Sa isang pikit mata, biglang lumitaw ang White Tiger sa likuran ng ating bida para pumaslang. Ngunit bago pa man ito makalapit, literal na sumulpot ang ating paboritong fox na si Goldie para harangin ang bagsik ng tigre. Ang jackal ng Demon Lord ay pormal nang pumasok sa eksena para protektahan ang kanyang amo. Nagulat si Sorayang sa banggaan ng dalawang halimaw. Sumigaw ang ating bida, Goldie. Isang dambuhalang tapatan ng mga halimaw. Sumugod ang White Tiger ng may nanlilisik na mga mata,
ngunit buong tapang na sumalubong si Goldie para sagupain ito. Nang makita ang determinasyon ng kanyang alaga, ngumiti ang ating bida ng napakabangis. Wika ni Sorayang na pinapaliwanag ang gusto ng kanyang alaga, sinasabi mo ba na sayo ang pagkakataon na patayin siya? Sige, iiwan ko ang pusang yan sayo. Dagdag pa ng ating bida, na asikaso na ang malaking pusa, pero si Mr. Kitty ang problema. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, ang bastardong yan. Mabilis na naghihilom ang kanyang katawan, at ang chi aura na inilalabas niya ay nagsisimula ng maging matatag. Maya-maya lang, ganap na niyang masisipsip ang kanyang disipulo. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari yan. Dito na binuhat ng ating bida ang kanyang dambuhalang espada. Gamit ang perpektong 9 depths demonic arts, nagpakawala si Sorayang ng mga dambuhalang aura slashes na parang kidlat sa talim. Ngunit isang nakakangilabot na eksena ang naganap, ang mga tropa ng Beast Palace ay literal na nagsilbing human shields at isinakripisyo ang kanilang mga buhay para lang protektahan ang kanilang master. Wika ng isa sa mga hukbo ng Beast Palace, protektahan ang Palace Master. Magagawa kaya ng ating bida na lagpasan ang pader ng mga bangkay na ito para pigilan ang tuluyang pagbabago ni Heavenly Tiger. Ang ating bida na si Sorayang ay literal na napanganga sa tindi ng katapatan ng mga sundalo ng Beast Palace. Sa harap ng sakripisyo, ang Demon King ay nahaharap sa isang pader ng mga katawan na handang mamatay para sa kanilang Palace Master. Weak ng ating bida, isinasakripisyo nila ang sarili nilang mga buhay para protektahan siya. Wika ng isa sa mga hukbo ng Beast Palace, huwag umurong. Magtulungan tayo, banta ng ating bida habang inihahanda ang kanyang teknik, kaya gusto niyo akong pigilan anuman ang mangyari. Akala niyo kayong mga bastardo, pinakawalan ng ating bida ang kanyang nakakangilabot na kapangyarihan. Sa isang pikit mata, ang sining na yayanig sa yunan ay pormal nang lumabas. Sigaw ni Sorayang, Heavenly Demon Lightning Bolt Feast. Matapos pakawalan ni Sorayang ang kanyang mabangis na teknik. Napansin nito na may paparating, wika ng ating bida sa kanyang isip habang nakatingin sa direksyon ng bagong presensya. Itong pamilyar na chi at dayuhang makamandag na enerhiya. Mukhang malapit na sina Dongpil at ang Tang Clan. Kailangan ko munang paalisin ang bihag. Biglang sumugod si Sorayang at nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Sigaw ng ating bida, umalis kayo sa daan ko. Sa gitna ng kaguluhan, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang dambuhalang chi upang manipulahin ang katawan ng walang malay na si Yosan Green. Sa tindi ng urhensya, formal na tinawag ng Demon King ang kanyang pinakamahalagang kasama. Sumigaw si Sorayang, Goldie. Sa kabilang banda, ang dambuhalang fox na si Goldie ay kasalukuyang nakikipagbakbakan sa White Tiger. Sa isang napakabilis na galaw, kinalmot ni Goldie ang mukha ng puting tigre bago mabilis na tumugon sa tawag ng kanyang amo. Utos ng ating bida habang inaabot ang dalaga, kunin mo ang batang ito at umalis na kayo rito. Dagdag pa nito, Langya. Gayunpaman, natupad ko na ang pangako ko. Nagtitiwala ako sa iyo, Goldie. Mabilis na lumisan si Goldie bitbit ang dalaga. At sa mismong sandaling yun, ang nakakangilabot na proseso ni Heavenly Tiger ay pormal nang natapos. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag habang dahan-dahan siyang bumabangon, bitbit ang isang dambuhala at bagong lakas na hihigit pa sa konsepto ng tao. Nagtanong ang ating bida, gising ka na ba ngayon, Mr. Kitty? Wika ng isa sa mga tauhan ng Beast Palace habang tuluyan ang nakatapak sa tuktok ng bundok, halika kayo rito. Gising na ang Palace Master. Isang nakakalunod na enerhiya ang umaapaw mula sa katawan ni Heavenly Tiger. Ang hangin sa buong Monster Myriad Forest ay pormal nang naging kasing bigat ng dambuhalang bato habang tinititigan ng Palace Master ang ating bida. Wika ng Heavenly Tiger habang nagpapakawala ng matinding enerhiya, sinabi mo ba na ikaw ang ikatlong Young Lord ng Demon Cult? Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang tinatansya ang sitwasyon, ang Beast Palace Master sa harap ko at ang Elite Squad ng Beast Palace sa likuran ko. Isang double front battle ito. Banta pa ng Heavenly Tiger, dudurugin kita ng pira-piraso. Isang dambuhalang deklarasyon ng kamatayan. Ang tigre ng Yunan at ang tigre ng Demon Cult ay pormal nang maghaharap sa isang madugong katapusan. Sa gitna ng nagbabagang alikabok at sa harap ng halimaw na si Heavenly Tiger, ang ating Demon King na si Sorayang ay pormal nang naglabas ng kanyang pinakamalupit na laro.
Sa kabila ng panganib, isang napakalamig na desisyon ang nabuo sa isipan ng ating bida, isang sugal kung saan ang buhay ng lahat ang nakataya sa mesa. Wika ng ating bida sa kanyang isip, ang solusyon sa isang hindi ginustong sitwasyon na katulad nito ay ituring ang buhay ng lahat bilang mga tokens at pilitin silang magsugal. Literal na nayanig ang hangin ng marahas na isinaksak ni Sorayang ang kanyang dambuhalang espada sa lupa. Ang Nine Depths Demonic Arts na kanyang kinumpleto ay pormal ng gumigising sa espiritu ng kanyang sandata. Tanong ng ating bida, gusto mo ba akong patayin? Isang nakakangilabot na pangitain. Ang nakaukit na mata ng dragon sa dambuhalang espada ni Sorayang ay biglang nag-apoy at nagliwanag ng napakatindi sa kulay na pula. Ramdam ang malupit presensya na tila ba isang tunay na dragon ang nagising mula sa ilalim ng lupa. Maging ang Heavenly Tiger ay napanganga sa gulat. Nakangiting wika ng ating bida, huli na ang lahat, Mr. Kitty. Ang lugar na ito ay maglalaho na ngayon. Ang bitak sa lupa na nagsimula sa pagkakabaon ng espada ay mabilis na kumalat patungo sa pwesto ni Heavenly Tiger. Sa isang iglap, isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong Ilaw Mountain. Ang gilid ng bangin ay literal na nawasak at gumuho mula sa tindi ng impact. Sabay na nahulog ang Palace Master at ang ating bida kasama ang naglalakihang tipak ng mga bato. Makalipas ang ilang sandali, sa gitna ng makapal na usok, mabilis na nakarating sa pinangyarihan ng sakuna ang ating bodyguard na si Dongpil at ang successor ng Ice Palace. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi mapapantayang kaba habang tinitingnan ang guhong bangin. Sigaw ng estranghero habang hinahanap ang kanyang kapatid, Rin. Maging si Dongpil hinahanap ang ating bida, Young Master. Naku po. Ngunit bago pa sila tuluyang mawala ng pag-asa, isang dambuhalang anino ang biglang tumalon at lumitaw sa harap ni Dongpil. Ang ating paboritong Golden Fox na si Goldie ay pormal nang dumating, bitbit sa kanyang bibig ang walang malay na si Yosan Green. Gulat na wika ni Dongpil, Goldie, napasigaw din ang estranghero sa kaba nang nakita ang kapatid sa bibig mismo ng halimaw, isang hayop. Dahan-daang ibinaba ng Golden Fox ang dalaga sa lupa. Agad na sumugod ang successor ng Ice Palace upang suriin ang kalagayan ng kanyang kapatid. Pag-aalalang wika ng estranghero, naku, Rin, ayos ka lang ba? Nagtanong si Dongpil sa ating alaga, Goldie. Nasaan ang Young Master? Tumingin ang Golden Fox sa tumpok ng dambuhalang tipak ng mga bato at debris na galing sa gumuho na bangin. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa paligid habang napagtanto ni Dongpil ang posibleng tadhana ng kanyang amo. Wika ng estranghero, nasa ilalim ba siya ng lahat ng yan? Hindi matanggap ng ating tapat na bodyguard ang narinig mula sa estranghero at hindi sumuko. Wika ni Dongpil sa kanyang isip, imposible. Dito na muling nag-alab ang katapatan ng ating loyal bodyguard. Mabilis na binunot ni Dongpil ang kanyang Silent King Sword, nanlilisik ang mga mata habang ibinubuhos ang lahat ng kanyang bagong pinalakas na kapangyarihan. Dagdag pa ni Dongpil sa kanyang isip habang hinahanda ang kanyang teknik, hindi ko siya pwedeng mawala ng ganito. Ililigtas ko siya anuman ang mangyari. Bumwelo si Dongpil at pormal na isinagawa ang kanyang pinakamalupit na teknik. Sa bawat hampas ng kanyang espada, literal na pinagpuputol-putol niya ang mga dambuhalang tipak ng bato upang hanapin ang ating bida. Sa gitna ng makapal na alikabok at mga durog na tipak ng bato sa Ilaw Mountains, kung saan ang lahat ay tila ba nilamon na ng isang dambuhalang pagsabog. Habang abala si Dongpil sa paggamit ng kanyang Silent King Sword para hawiin ang mga tipak ng bato, isang nakatutulig na sigaw ang pormal na bumasag sa katahimikan ng paligid. Sigaw ng estranghero, bantay. Hinto, bantay. Mayroong gumagalaw doon. At mula sa naglalakihang guho ng bato, dahan-daang lumabas ang White Tiger ng Beast Palace. Ngunit ang maalamat na tigre ay hindi na katulad ng dati, ang kanyang buong katawan ay literal na puno ng mga sugat at dumadanak na dugo. Isang patunay ng bagsik ng Nine Depths Demonic Arts na pinakawalan sa lugar. Nanginginig na wika ni Dongpil, isang tigre. Sinubukan pang humakbang ng dambuhalang hayop para itayo ang kanyang dangal, ngunit matapos ang ilang hakbang, pormal itong bumagsak sa lupa dahil sa tindi ng pinsala at pagkaubos ng lakas. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang pangitain ang yayanig sa kaluluwa ng lahat ng nakasaksi. Isang kamay ang biglang lumitaw at sumulpot mula sa ilalim ng mga dambuhalang tipak ng bato.
At dahan-daang gumapang palabas mula sa hukay ng kamatayan ang ating bida, ang ikatlong young lord na si Sorayang. Sa kabila ng dumi at dugo, ang walking calamity ay pormal na humarap ng may hindi matitinag na dignidad. Nakangiting wika ng ating bida, matagumpay ang sugal. Buhay pa ako. Isang napakalupit na tagumpay para sa tigre ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa gitna ng guho ng Ilaw Mountains, muling pinatunayan ni Sorayang na maging ang tadhana ay pormal na yumuyuko sa kanyang harapan. Ang pagsusugal sa sariling buhay ay nagbunga, at ang Demon King ay opisyal nang nakatayo muli para tapusin ang kanyang sinimulan sa Yunnan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.